Bitawan mo siya. Barito ng boses mula sa likod ni Corazon at ng lalaking nagtangkang gahasain siya. Akala niya ay ligtas na siya sa kapahamakan. Ganon pa din pala dahil sa isang halimaw din siya napupunta. Napapikit na lamang siya ng undayan nito ng suntok, ang estrangherong lalaki na may balak na gahasain siya. Halos pumutok na ang labi at mata nito bago tuluyang binitawan ni Leandro. Tinakpan nito ang suot na tuxedo ang kanyang nakalantad na kasaranlan at pinasan palabas ng bar. Isinakay siya nito sa kotse. Bakit mo pa ako iniligtas? Ganon din naman ang gagawin mo sa akin. Sana hinayaan mo na lang ako sa lalaking iyon. Mabubuhay pa ako. Galit na wika niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na akin ka lang? Sa ayaw at sa gusto mo, magiging asawa kita. At ang lalaking iyon, humanda siya sa akin. Galit na wika nito. Hindi mo ko maipangmalaki, Leandro. Isa lang akong JRO. Kamuhian lang ako ng buong angkan mo. Wala silang pakialam sa buhay ko, Corazon. Ako ang masusunod. Dahil sarili ko ito. Giit ng binatang si Iyo. May-ari ito ng isang financing companies na nagkaroon na ng maraming sangay sa ilang lugar. Ngunit ang sa pagkakaalam niya, ay isa rin itong pinuno ng malaking sindikato. Kaya nakakatakot din ang ganitong tao. Ngunit sa kabila ng haka-haka at tinitingala ito ng maraming tao at maraming kasosyo. Kaya paano niya maatim na pumayag na makipagrelasyon dito? Biglang bumukas ang pintuan at bumungad ang dalawang lalaking naka-uniforme ng puting polo. Alam niyang tauhan ito ng binata. Ngunit may kinakaladkad itong isang lalaki na may takip na sako ang ulo. Napakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa lalaking nakasalampak sa sahig. May tali ng lubid ang kamay nito sa likod. Eto na po siya, Sir Leandro. Uwi ka ng isa. Hinablot ng isa ring tauhan ni Leandro ang sakong nakatakip sa ulo ng lalaki. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Ang lalaking gustong gumahasa sa kanya. Pinahuli ito ni Leandro. Ano gagawin mo sa akin, Mr. Leandro? Papatayin mo ba ako? Ipagpapalit mo ang ating magiging magkasosyo sa trabaho dahil sa babaeng iyan. Napakababa ng panlasa mo, kaibigan. Kabadong wika ni Mr. Ang. Binato ito ng matalim na titig ni Leandro. Napayo ko ito sa takot. Paraan pa lang ng pagtitig ng binata. Biro lang naman, Leandro. Paumanhin. Hindi ko naman alam na nalawayan mo na pala ang babaeng iyan. Wika ulit ni Mr. Ang. Mas lalong nanggigigil sa galit si Leandro dahil sa sinabi nito. Kayong dalawa, umalis muna kayo. Ito ang pera. Magliwaliw kayo. Magpakalasing. Utos ni Leandro. Sabay abot ng pera sa mga tauhan. Agad nagpasalamat ang dalawa at nagmamadaling umalis. Salamat, boss. Pahabol na sabi ng isa, sabay sarado ng pinto. Ikaw, Leandro, hindi mo pa ba ako papauwiin? Tanong na Mr. Ang. Nilapitan ito ng binata at tinadyakan sa dibdib ng sobrang lakas. Matagal bago ito huminga upang maibsan ang napakasakit na nararamdaman nito sa dibdib. Tila biglang tumigil ang pulso nito at biglang dumilim ang paligid sa tindi ng sakit na nararamdaman nito. Bakit ba ako tinadyakan? Muntik mo na ako mapataya. Reklamo nito. Patikim pa lang yan. Huwag kang magreklamo dahil marami pang tadyak ang sasaluhin mo. Galit na wika ng binata. Biglang nakaramdam si Corazon ng takot dahil sa binata.
Hindi niya akalaing kaya nitong gawin iyon para sa kanya. Hindi mo na kailangang gawin ang bagay na ito para lang sa isang babae. Alam mo ba kung ilang milyones ang sasayangin mo? Oras na ipagpalit mo ang pagiging magkasosyo natin sa mumurahing babae na iyan. Tanong ni Mr. Ang. Sa pagkakataong iyon ay ang kanang kamao na naman ni Leandro ang lumipad sa bibig ni Mr. Ang. Sa sobrang lakas ng tumamang kamao nito, ay pumutok at nalagas ang dalawang ngipin nito. Bumagsak din itong muli sa sahig dahil nawala ng balanse ang katawan. Hindi ito makapanlaban dahil nakatali pa rin sa likod ang mga kamay nito. Hindi ko kailangan ng milyon mo dahil barya lamang niyan sa mga kinikita ko, Mr. Ang. Wika ni Leandro. Dumura ito ng dugo sa harapan ni Leandro. Buong tapang pa rin itong humarap at tinawanan ng nakakainsulto ang binata. Hindi ko inasahang ganyan ka pala karupok, Leandro. Hindi ka pa pala dapat gawing kasosyo. Lalong hindi ka katiwa-tiwalang kaibigan. Kaya mo pumatay para lang sa isang babae. Napakababa ng lipad. Hindi na mapigilan pa ng binata na sumabog. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nito napigilang ilabas ang tunay na anyo nito. Nagulat si Corazon nang bigla itong humiyaw ng sobrang lakas. Kasabay ng paglobo ng konti ng katawan nito. Kapasabay rin ang pagtubo ng makapal at maitim na balahibo sa buong katawan nito. Nanlilisik ang nagbabagang mga mata ni Leandro. Ang mga pangil at kuko ay sobrang tulis at nakahanda na sa pag-atake. Sa 6 na buwan niyang pagharap dito bilang GRO ay hindi sumagi sa isip niya na may ibang katauhan sa likod ng napakagwapo nitong mukha. Pagkaramdam niya ay isang bangungot lamang iyon. Hindi siya makapaniwala at lalong hindi katanggap-tanggap na isang halimaw ang lalaking nahuhumaling sa kanya. Mas lalong titindi ang kanyang trauma dito. Paano pa niya nanaising tumakas kung alam niyang ganitong uri ng nilalang ang maghahabol sa kanya? Kitang-kita rin niya kung gaano nahintakutan si Mr. Ang nang makita rin ng dalawang mga mata nito ang pagbabagong anyo ng binata. Hayop ka, Leandro. Hindi ka lang traidor. Halimaw ka. Galit na sambit ni Mr. Ang. Humakbang dito palapit si Leandro pagkatapos ay umupo sa harapan ni Mr. Ang sabay hawak sa puso nito. Hindi ko nais na ilabas ang totoong ako. Ngunit ginagalit mo ako ng matindi. Kaya hindi ka nararapat sa madaling kamatayan. Ang bagay sa iyo, pagdurusahin hanggang sa hindi na matirhan pa kahit kaunting hininga. Galit na wika ni Leandro. Hinawakan ito sa batok si Mr. Ang pagkatapos ay inaangat at inikot-ikot ni Leandro at ibinato sa dingding. Sa lakas ng tama nito sa dingding ay hindi na ito nakaimik pa. Diretsyong nawala ng malay habang nakadapang nakasalampak sa sahig. Hindi ka sayang, Mr. Ang, at lalong hindi ka kawalan. Kaya mas mainam nang nangyari sa iyo ito. Wika pa rin ni Leandro. Walang takot nitong binuksan ang dibdib ng biktima gamit ang mahaba at matalim nitong kuko. Pagkatapos ay hinablot mula sa loob ang puso nito. Nagulat pa siya nang lingunin siya nito. Ayaw kong itago sa iyo ng matagal ang tunay kong pagkatao, Corazon. Gusto kong malaman mo na ito ako. Ngayon, magagawa mo pa kaya akong mahalin? Tanong nito. Sinong tangang sasagot ng oo? Gayong galing pa sa pagkakagulat dahil sa nakakatakot na katauhan nito. Hindi kita pipilitan na sumagot agad, Corazon. Handa akong maghintay.
Ang mahalaga ay nasa tabi na kita palagi. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Ikakabaliw ko yon. Litanya pa nito. Nakakatakot magmahal ang binata. Iyon ang kanyang napagtanto. Hindi niya alam kung matatakasan ba niya ito o kailangan ba niyang tumakas mula sa mga kamay nito. Naguguluhan na rin siya dahil noong unang araw pa lang na naging customer niya ito sa bar ay tila kompleto ang gabi niya kapag hindi niya ito nakaharap. Bumalik ang kanyang atensyon nang hilahin ito palabas ng kwarto ang biktima nito. Wala siyang ideya kung saan dadalhin ang binata ang walang buhay na katawan. Nakatulala lang siya sa naiwang mansya ng dugo sa sahig. Sobrang daming dugo. Napakalansa at umaalingasaw sa buong loob ng kwarto. Wala siyang kawala sa masangsang na amoy na iyon dahil sarado ang bintana. Naka-aircon at takot din siyang gumalaw o umalis sa kanyang kinaroroonan. Matagal bago bumalik si Leandro at pagkabalik nito ay may dala na itong kasama. 2 matandang babae. May bitbit ang mga itong panlinis. Tila ba tuwang-tuwa pa ito nang makita ang bumabahang dugo sa sahig. Langhap sarap pa ang reaksyon ng isang matanda habang papalapit doon. Umupo ang mga ito sa harap ng maraming dugo. Ngunit itinambi muna ang hawak ng mga panlinis. Nagulat pa siya nang halos sabay ang mga itong yumuko. At dinilaan ang dugong nasa sahig. Muli na naman siyang nasuka. Kagaya ng reaksyon niya kanina nang makitang sarap na sarap si Leandro na nilalantaka ng dinukot na itong puso ni Mr. Ang. Napaupo siya ng formal ng bagaitang lumingon sa kanya ang isang matanda. Ngumiti ito sabay labas ng mahaba at maitim nitong dila para linisin ang paligid ng bibig na namansyahan ng dugo. Manang Ilita, huwag mong takutin, saway ni Leandro. Paumanhin, Sir Leandro. Natutuwa lang ako. Ngunit hindi ko sadyang takutin ang magandang binibini na panauhin mo ngayon. Sagot nito. Manang hindi siya panauhin. Simula ngayon, pagsisilbihan niyo ang aking reyna. Siguraduhin niyong malinis ang pagkain na ibibigay niyo sa kanya. O hindi malansa at higit sa lahat masarap. Walang pwedeng manakit sa aking reyna. Maliwanag? Tanong nito. Opo, Sir Leandro. Masusunod. Kung ganoon ay bilisan niyo na dyan. Kailangan na rin naming magpahinga. Opo, Sir Leandro. Bibilisan na. Tarantang wika ng isang matanda. Mabilis lahat ng mga kilos ng dalawa. Akalain mong hindi kilos pang matanda yon. Kung hindi lang niya napagtanto ng mga aswang rin na mga yon. Tiyak siyang lahat ng tagasilbi ng binata ay mga aswang lahat. At ang katawan ng Mr. Ang ay malamang kulang pa iyong pagsaluhan. Sa dami ng mga tauhan na mayroon ng binata, ilang sandali pa ay lumabas na ang mga ito. Samantalang si Leandro ay palabas na ng banyo. Kakatapos silang mag-shower, tila ba'y walang may nangyari. Normal nang muli ang katauhan at kilos nito. Samantalang siya ay naroon pa rin sa alaalang napakasariwa at hindi kapanipaniwala. Kanina pa siya kurot ng kurot sa kanyang kamay upang kumpirmahin kung nananaginip lang ba siya o mangyayaring tunay iyon. Kanina ka pa tahimik. Takot ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Leandro. Mabilis siyang umiling. Ngunit halos naka-360 ang mga mata habang nakaharap sa binata. Naintindihan agad iyon ni Leandro, kaya tumawa lang ito. Imang, nagawa pang tumawa ng halimaw na ito. Sambit niya sa sarili. Alam kong nakalutang pa rin ang mga utak mo sa mga pangyayari. Ganyan ako nang sabihin ni Lolo noon na ako ang tagapagmana ng mutya ng aswang. Akalain mo yon, sa likod ng aming pagiging maimpluwensya at katanyagan, ay nakatago palang katauhan na hindi katanggap-tanggap.
Mahigit taon ko ring natanggap na ito ako, na ganito ako, na ganito ang magiging kapalaran ko. Mahabang kwento nito. Hindi siya makasagot. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa binata. Aminado siyang natatakot pa rin siya dito. Takot siyang baka may lalabas sa bibig niya na hindi nito magugustuhan at magiging karni na rin siya. Katulad ng nangyari kay Mr. Ang. Ramdam nito na wala siyang ganang kausapin ito. Kung gusto mong mag-shower, ito ang gamitin mo. Wika nito. Sabay tapon ng damit nito sa kanya. Nahihiyaman ay napipilitan siyang kunin ito. Para kahit papano ay mawala ang nararamdaman niyang lagkit sa katawan. Madali lang din siya sa loob ng banyo. Pagbalik niya ay nakahiga na si Leandro sa kama nito at abalang nagbabasa ng magasina. Diretso siya sa mahabang couch dahil doon siya matutulog. Tiyak namang hindi siya nito palalabasin sa kwarto nito. Takot lang nito na baka tatakas siya. Anong gagawin mo dyan? Tanong nito sa kanya. Dito ako matutulog. Sinong may sabi sa'yo? Dito ka sa tabi ko. Nagulat siya sa sinabi nito. Nakita rin ito ng binata. Kailangan mong masanay at hindi ka dapat natatakot sa akin. Mahal kita at wala akong gagawin na ikakapahamak mo. Ikakamatay ko kung mawawala ka sa akin. Tiyanak all. Wika nito. Hindi na siya umimik pa. Ramdam niyang mula sa puso nitong sabi. Ngunit hindi niya kayang suklian iyon. Kumahinang nilalang lamang siya ay tiyak na nababaliw na siya sa kaninang eksena. Kung paano nito brutal na pinatay si Mr. Ang at walang pag-aalangang kinain ang puso nito. Mula sa malalim na pag-iisip ay napahiyaw siya nang bigla siyang buhatin nito. Huwag kang matakot sa akin, pakiusap. Malamyos ang boses na bulong nito. Tila ba ay nahihipnotis mo siya sa paraan ng panunuyo nito sa kanya. Parang gusto niyang kalimutan na isa itong aswang at ito ang aahon sa kanya mula sa putik kung saan siya nakalubog. Yakap siya nito habang nakahiga. Amoy na amoy niya maging ang mabangong hininga nito. Kala ko ba kapag aswang, mabaho ang hininga? Bakit ang bango ng isang to? Tanong niya sa kanyang sarili. Nakakapakit lamang siya habang nasa isip iyon. Hindi siya gumagalaw at hindi niya sinubukang buksan ang kanyang paningin. Sa isiping baka nakatitig lang ito sa kanya. Nasa ganong wisyo lamang siya hanggang sa hindi niya namalayan na nilalamon na ng antok ang kanyang diwa. Nagising siya kinabukasan na wala na sa tabi si Leandro. Bumangon siya para sana lalabas ng kwarto. Ngunit naalala niya ang dalawang matandang aswang. Natatakot siyang makita muli ang mga ito. Baka bigla siyang kakatayin. Normal na anyo pa lang ng mga ito ay nakakatakot na. Ano pa kaya kung bigla ang mga itong nag-ibang anyo? Napaupo na lamang siya. Muli niyang naalala ang nangyari kagabi. Pagkawari niya ay panaginip lamang ang lahat. Kung lasing lamang siya at hindi naging malinaw ang lahat, ay tiyak iisipan niyang panaginip lamang ang mga iyon. Biglang sumagi sa utak niya ang bili ng binata sa dalawang matanda. Manang, hindi siya panauhin. Simula ngayon pagsisilbihan niyo ang aking rena. Siguraduhin niyong malinis ang pagkain na ibibigay niyo sa kanya. Hindi malansa at higit sa lahat, masarap. Walang pwedeng manakit sa aking rena. Maliwanag? Bigla siyang napangiti habang inaalala iyon. Para siyang tumama sa mega jackpot. Isang JRO tapos biglang ginawang rena ng isang bilyonaryo. Ngunit muli na naman siyang nadismaya. Sakaling papayag siya sa alok nitong kasal, tiyak rena na nga siya. Rena ng mga aswang. Toyong.
Pinitik na lamang niya ang kanyang noo upang magising sa kahibangan. Biglang tumunog ang kanyang tiyan. Ano ba yan? Nagsisitik talaok na ang mga bulati sa aking bituka. Anya sa sarili. Sa huli ay nagdesisyon na siyang lumabas na ng kwarto. Bahala na kung anong mangyari, basta gutom ako. Anya sa kanyang sarili. Buong loob niyang binuksan ang pinto kahit baon ang kaba sa dibdib. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang pagbukas niya ng pintuan ay nakatayo roon ang isang matandang babae. Bit-bit ang food tray na puno ng pagkain. Nagtama pa ang kanilang mga paningin na kapwa nagulat. Napasigaw siya nang makita ang mga mata ng matanda na lumobo nang makita siya. Ang hindi niya alam ay gulat na gulat din ito sa ginawa niyang pagbukas ng pinto. Dahilan para mabitawan nito ang dalang food tray na puno sana ng pagkain para sa kanya. Nako, pasensya na po ma'am. Nagulat po talaga ako. Hinging paumanhin ito. Nako, pasensya din po. Hindi ko alam na kakatuka. Lalabas sana ako eh. Akala ko nga tulog ka pa ma'am. Bala ko sanang gisingin ka. Kasi mataas na ang araw. Hindi pwedeng magpalipas ng almusal. Nakakasama iyon ng katawan. Litanya ng matanda. Nahihiya siyang sagutin ito. Karamdam niya ay tuloy. Feeling mayaman na siya sa mansyon na iyon. Ang totoo ay matagal na siyang nakatulog kagabi. Nagmamatsyag lang siya sa mga kilos ng binata kagabi. Kaya hindi niya alam kung anong oras na siyang nakatulog. Hindi na bali ma'am, ikukuha na lang kita ulit. Hindi ka pwedeng magutom. Lagot kami kay Sir Leandro. Uwi ka ng matanda at mabilis na iniligpit ang nagkalat na mga ulam at kanin. Pasyensya na po talaga, Lola. Lola Aida, iyan ang itawag mo sa akin, ma'am. Mabilis na wika nito. Pasyensya na, Lola Aida. Pasyensya na rin, ma'am. Hindi ko rin iyon sinasadya. Kura na lang po ang itawag niyo sa akin, Lola. Hindi po ako, ma'am. Tsaka bukod sa mahirap lang po ako ay mababang uri lang din po ako. Nahihiyang wika niya rito. Nako, Ma'am Cora, pasyensya na. Kailangan ka naming igalang. Kung hindi lagot kami kay Sir Leandro. Iba magalit yun, kaya hayaan niyo na lang kami, ma'am. Sagot nito. Wala siyang magawa kundi ang maasiwa sa bawat pagtawag ng ma'am na mga ito sa kanya. Kailan pa naging ma'am ang isang JRO sa utak niya? Katapos siyang kumain ay pinabalik agad siya ng dalawang matanda sa loob ng kwarto. Hiniling niya sa mga ito na sa labas ng bahay tatambay. Ngunit ayaw pumayag na mga ito. Naku ma'am, bukod sa mas ligtas ka sa loob ng kwarto, ay hindi rin kami mapapagalitan ni Sir Leandro. Kaya pakiusap ma'am, sa kwarto ka na lang muna. Hiling ng matanda. Wala siyang magawa kundi ang sumunod sa mga ito. Kawawa rin ng dalawang matanda kung mapapagalitan ng dahil sa kanya. Ang iniisip niya ay kung paano na ang kalagayan ng kanyang bunsong kapatid. Kapitbahay lang ang nagbabantay dito. Iniiwanan niya ito tuwing may trabaho siya, ngunit hindi siya nakauwi. Hindi man lang niya nasabi kay Leandro na kailangan niyang puntahan ang kanyang kapatid. Paniguradong hinahanap na siya nito. 5 taon pa lamang si Allen at siya naman ay 19. 2 taon lang silang alila sa kanilang mga magulang at 3 pang mga kapatid. Cora, bantayan mo muna si Bunso anak. Isasama ko na lang ang 3 mong kapatid. Kailangan na nilang bilhan ng bagong sapatos tsaka mga gamit sa pag-aaral. Malapit na ang pasukan. Kawawa si Bunso kung isasama ko pa kayo. Ang init ng panahon. Tsaka ang layo pa ng bayan. Naintindihan ko po, Nay. Ayoko rin pong sumama. Masama po ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Aniya nun. Binili ng kanyang ina na maglaga ng sambong para inumin niya.
Tumango rin siya dito. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, anak. Ikaw lang ang magiging sandigan ng kapatid mo pagdating ng araw. Huling habilin ng kanyang ina noon, bago ang mga ito nawala. Hindi niya akalaing huling habilin pala yon, at tama ang kanyang mga magulang. Dahil simula ng mga aksidente ang mga ito, ay sa kamay na niya nakasalalay ang buhay ng kanyang kapatid. Ngunit paano niya mapuntahan ang kapatid niya? Tiyak siya na nasa labas ng gate ay may nagbabantay ring gwardya. Hihintayin na lamang niyang binata at hihilingin dito na kailangan niyang puntahan ang kanyang kapatid. Habang nasa malalim siyang pag-iisip, ay biglang bumukas ang pintuan. Napaawang ang kanyang bibig ng patakbong lumapit ang kanyang kapatid. "Ate!" Sigaw nito sabay yakap sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon. Sobrang taba ng kanyang puso sa mga oras na yon. "Allen!" Emosyonal niyang sambit. "Paano ka nakarating dito?" Tanong niya. Biglang pumasok si Leandro at napatingin sa kanilang magkapatid na nagyakapin. "Si Kuya Leandro po, ate. Dinala niya po ako dito. Sabi niya, dito na daw tayo titira." Masayang wika nito. Bigla siyang kinabahan. Naalala niya ang katauhan ng binata, maging ang mga katulong nito. Paano kung maisipan ng mga ito ang isang bagay? Nailing na lamang siya. Iyon ang hindi niya mapapayagang mangyari. Makipagpatayan siya sa mga ito, alang-alang sa buhay ng walang muwang niyang kapatid. "Paano mo natuntun ang kapatid ko? At anong karapatan mong dalhin siya dito nang walang pahintulot ko?" Galit na tanong niya. "Ate, galit ka ba kay Kuya Leandro? Ayaw mo ba akong makita, ate?" Tanong ng bata. Bigla siyang natahimik, habang si Leandro ay nakangiting lumapit kay Allen. Umupo ito sa gilid ng kama at kinanlong ang payat niyang kapatid. "Matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo ni Allen. Unang araw pa lang na nagka-interes ako sa iyo, ay pinaimbestigahan na kita. Kaya mula ngayon, dito na rin si Allen. At paano mo naaatim na iwanan ng kapatid mo sa kapitbahay? Nagtitiwala ka kaagad. Hindi mo man lang tinatanong kung paano na mga iyon inaalagaan ng kapatid mo." Tanong nito. Napatingin siya sa kapatid na biglang naging malungkot ang muka. "Allen, bakit?" Tanong niya. "Naabutan po ako ni Kuya Leandro, ate. Sinasaktan ako ni Ate Delia." Kwento ng bata. Hinila niya ito palapit at pinaikot upang tignan kung may pasa ito. Pagbukas niya ng damit sa likuran nito, ay ganoon na lamang ang pagkabahala niya. Nang makitang maraming pasa roon, sinilip niya ang maging ang mga paa ng bata na natatakpan lagi ng pajama. Puro pasa rin ng bata. "Hayop!" Bulalas niya, kasabay ng pag-agos na mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maipaluwanag na puwat, gayong pinapasahod naman niya ito. Bakit nagawa pa rin itong maltratuhin ang bata? Mabait naman si Allen at hindi malagyot. "Anong klaseng kang kapatid? Hindi mo man lang nagawang i-check kung maayos ba ang pag-aalaga sa iyong kapatid?" Sumbat ng binata. Hindi siya makasagot kasi naging pabaya siyang kapatid. Sobrang tiwala ang ibinigay niya sa kaibigan. Iyon pala ay napakasalbahe nito. "Pwede ko bang puntaan si Delia? Kahit sandali lang, Leandro. May itatanong lang ako." "Ania, sa kulungan mo na siguro bisitahin. Dahil titiyakin kong mabubulok siya sa kulungan." Galit na wika ng binata. Nabunutan siya ng tinik nang marinig ito. Dahil din noon ay biglang lumambot ang kanyang puso sa binata. "May kinuha na rin ako sa agency para magbantay kay Allen. Sa edad niyang iyan ay kailangan na niyang mag-aral." Wika pa rin ng binata.
Ako na ang magbabantay sa kapatid ko, Leandro. Wala akong pangsahod. Ako ang magpapasahod. Ako ang magpapaaral. Anong kapalit? Tanong niya. Biglang may kumatok sa pintuan, kaya natigil ang kanilang usapan. Si Leandro mismo ang bumukas ng pinto. Manang Aida, tawag nito sa katulong. Sir, may babae sa labas na na-hire mo daw siyang nani sa isang paslet. Wika nito. Oo manang, papasukin mo lang. Nandito na ang batang aalagaan at ihatid sundo niya sa paaralan. Wika nito. Muli nitong isinara ang pintuan. Pagkatapos ay nagpaalam rin ito sa kanilang magkapatid. May importante itong meeting. Bilin nito sa kanya na ilipat si Alin sa kabilang kwarto kapag tapos na silang mag-usap na kapatid. Hindi na rin ito hinintay na magsalita siya. Diretso na itong umalis. Kahit paano, masaya siya sa naging kapalaran nilang magkapatid. Malaking bagay na dumating sa buhay nila si Leandro. Nakakahiya para sa kanya na mag-iinarte pagkatapos siyang madiscover ang katauhan nito. Gayong bukod sa hampas lupa ay isang babaeng pinulot sa putik kung iisipin. Kaya nakaramdam siya ng hiya nang magtanong siya kay Leandro kung ano ang kapalit ng pag-aalaga, pagpapaaral nito sa kanyang kapatid. Kahit katawan niya ay kulang na pambayad sa kabutihan ng binata. Kinagabihan, medyo malalim na ang gabi nang dumating si Leandro. Ngunit hindi siya natulog. Hinintay niya ito para magpasalamat at nais rin niyang siya na ang magsilbi sa binata. Sa pagkain nito at sa lahat, makabawi man lang sa kabutihan nito sa kanya. Bakit gising ka pa? Tanong ni Leandro nang makitang nanonood pa siya ng TV. Agad niyang pinatay iyon at nilapitan ng binata. Dumating ka na pala. Kumain ka na ba? Tanong niya sa binata. Ang bait mo yata ngayon. Anong meron? Gusto ko lang naman magpasalamat dahil sa pagiging mabuti mo sa akin at sa kapatid ko. Wala yon. Kumain ka na ba? Sabay tayong kumain. Bigla siyang natigilan sa naging alok nito. Hindi pa niya nakikita kung ano ang mga kinakain nito. Natural na kanin lang ba na may ulam? O mga sariwang karne na naman? Tila nabasa nito ang kanyang utak. Kaya ngumiti ito at prangka siya nitong sinabihan. Alam ko yung nasa isip mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman madalas ang pagiging aswang ko. Normal na tao pa rin ako na kailangang mabusog. Kasi kailangan ko ng lakas para sa mga responsibilidad na karga ko. Wika nito. Nahiya siya sa sinabi nito. Kasali pa siya sa responsibilidad na iyon. O bakit natahimik ka na naman? Kasi kasali pa kami sa mga responsibilidad mo. Pabigat lang kami sa buhay mo, Leandro. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang aking angkan. Ang hawak kong mga kumpanya. Hindi pa bang mga negosyo ang siyang tinutukoy ko? At kayo, obligasyon ko kayo. Sabi ko nga, di ba, sa ayaw at sa gusto mo, magiging asawa kita. Bakit ako nga? Wala kang may pagmalaki sa akin. Yun lang ba dapat ang hahanapin ng isang lalaki sa isang babae? Paano kung ikaw ang minahal ko? Anin ko ang mga babaeng profesional at mayaman. Kung hindi ko naman mahal, ikaw lang ang mahal ko. Kaya ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Paliwanag nito. Hindi siya umimik. Gusto man niyang maging positibo ay nahihiya siya para sa sarili. Hindi kita pipilitin na gustuin ako. Maghihintay ako sa tamang panahon.
Alam ko na darating ang araw na sasabihin mo sa akin na nahuhulog na rin ang loob mo sa akin. Mas lalo siyang napahanga ng lihim sa sinabi nito. Ito na nga yata ang pangarap niyang swerte. Ayaw lang niyang aminin sa kanyang sarili. Halika na, kumain na tayo. Malalim na ang gabi. Bakit kasi hindi ka na lang kumain? Pasensya na, tanging sagot niya. Sa unang pagkakataon ay nakasabay niya itong kumain. Yung dalawang matandang aswang pa rin ang nagsisilbi sa kanila. Kahit anong pilit niya sa mga ito na siya na ang bahala upang makapagpahinga na ang mga ito. Ngunit ayaw at natatakot rin ang mga ito kay Leandro. Kaya hanggang sa makatapos silang kumain, ay nakatayo pa rin ang mga ito sa kanilang gilid. Pagkatapos kumain ay sabay ulit silang pumasok ng kwarto. Napagtanto niyang unti-unti nang gumaan ang loob niya sa binata. Hanggang sa nakuha na nito ang harang sa kanilang pagitan. Naibigay na niya dito lahat at ang hindi niya alam ay nakahanda na ang sorpresa nitong kasal nila. Simple lamang iyon. Isang garden wedding na tinaluhan ng mga kaanak at kaibigan nito. At hindi lingid sa kanyang kaalaman na ang buong angka ni Leandro ay katulad din ito na aswang. Hindi na iyon isyu pa sa kanya. Mahal niya ito. At handa na siyang yakapin ang katauhan maging ang lahat ng angka nito. Pagkatapos ng seremonya, ay nasa venue na din ang reception. Masaya ang lahat. Habang kumakain ay may MC at singer na siyang nagbibigay aliw sa mga panauhing naroon. Nakisaya maging ang mga armadong tauhan ni Leandro. Ang iba ay nag-iinuman. Medyo kakaiba para sa kanya ang tagpong iyon. Dahil unang beses niyang nakita ang isang kasalan na puno at nakapaikot ang napakaraming tauhan ng mga armado. Ngunit iniisip na lamang niya na ganaon yata kapag mayaman. Maraming armadong tauhan. Nang tawagin na sila para sumayaw sa gitna, ay mabilis na tumayo si Leandro. Malawak ang ngiti nito sa kanya habang inaabot ang kanyang kamay. Unang sayo natin bilang mag-asawa, mahal ko. Bulong nito sa kanyang tenga. Ibang kiliti ang hatid noon sa kanya. Mahal na nga niya ang asawa. Walang dahilan, walang paraan kung paano ipaliwanag. Basta ay kusa niya itong minahal. Kalagitnaan ng kanilang pagsayaw nang biglang may nakapaikot sa kanilang mga taong armado. Sobrang nakapokus ang atensyon niya sa asawa, maging ito din sa kanya at ang mga panauhin sa kanila. Kaya walang may nakapansin na halos isang batalyon na mga armado ang nakapaikot sa buong venue. Nakataas ang mga kamay ng mga tauhan ni Leandro habang nakatutok ang baril ng mga kalaban sa ulo ng mga ito. Bigla siyang nataranta. Napayakap siya kay Leandro. Ngunit hinila siya ng isang lalaki. Palang babaeng kinababaliwan mo. Kaya nagawa mong isalvage si Kuya William nang dahil dito. Wika ng lalaking nakatuksido rin ng kulay itim. Katulad ni Leandro, ay isa rin itong bilyonaryo. At katunayan ay nasa pangangalaga na nito ang kumpanya at samahan na iniwan ni Mr. Ang. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo, wika ni Leandro, na noon ay nailayo na sa kanya ng ilang mga armado. Pinaghiwalay sila nito at kapos sila walang may nagawa. Maling kilos lang nila itiyak na pagbabarilin na sila ng mga ito. Ayaw mo pang aminin ang ginawa mo kay Mr. A. Pwes, para sabihin ko sa iyo na paimbestigahan na kita.
Mga tauhan mo ang dumukot kay Kuya William. At katunayan, isa sa mga tauhan mo ang umamin na. Kaya aamin ka o wawasakin ko ang bungo ng babaeng ito na kinahibagan mo. Pananakot ng tauhan ni Mr. Ang. Walang magawa si Leandro, kundi ang akuin na iyon. Ngunit matapos niyang aminin iyon, isang malakas na tadyak ang ginawad nito sa tiyan ni Corazon. Halos mawala ng ulirat si Corazon sa ginawang iyon ng lalaki. Naramdaman na lamang niya ang basang likido na umaagaw sa kanyang hita. Kahit nanghihina na siya ay pilit pa rin niyang inaangat ang trahe di boda upang makita kung ano yan. Dugo, sambit niya. Ngunit kasabay niyon ay ang pagkawala ng ulirat. Nanginginig sa galit si Leandro. Sobrang bilis niyang naagaw ang baril na hawak ng kapatid ni Mr. Ang. Agad niya itong tinutukan ng baril at ginawang pain. Sige, subukan niyong magpaputok. Wasak ang bungo nitong boss niyo. Banta niya sa mga tauhan nito. Agad ng mga itong ibinaba ang hawak na baril. Bilis na kayo. Umalis kayong lahat. Utos niya. Agad din niyang pinapusasan sa mga tauhan ang lalaking hindi man lang niya kilala. Isa lang ang sigurado siya. Kapatid ito ni Mr. Ang. Subalit wala pa siyang oras para rito. Kailangan na niyang isugod ang asawa sa ospital. Wala na itong malay at maraming dugo ang maagos mula sa maselang parte nito. Kapag may mangyayaring masama kay Corazon, babalikan kita, pupulbusin. Hayop ka. Sinira mo ang mahalagang araw sa buhay ko. Galit na wika niya sa lalaki. Bago nagmamadaling isinugod si Corazon sa ospital. Agad isinugod sa emergency room ang kanyang asawa. Parot parito siya at hindi maipinta ang sarili mula sa sobrang pag-aalala. Buntis si Corazon at hindi man lang niya ito na ipagtanggol. Matagal bago siya nilapitan ng doktor. Ikaw ba ang kasama ng pasyenteng si Corazon? Tanong ng doktor. Opo, Dok. Asawa ko po si Corazon. Mabilis na sagot niya. Ikinalulungkot ko pero ginawa ko na ang lahat. Ngunit hindi ko na isalba pa ang buhay ng iyong anak. Pero stable na ang asawa mo. Kailangan lang niyang masalinan ng dugo. Kamunti ka na rin ng asawa mo. Sa ngayon ay nagpapahinga na siya. Anumang oras ay maaari na siyang magising. Mahabang litanya ng doktor. Nakatulala lang siya. Ayaw ma-absorb ng utak niya ang sinabi ng doktor. Hindi niya matanggap. Kuyom ang mga kamao niya. Tinawagan niya si Lola Aida para magbantay kay Corazon. Hindi mawawala ang puot at galit niya sa lalaki kung hindi niya maalibas dito ang galit. Pagkarating ni Lola Aida ay agad siyang bumiyahe patungong hideout. Doon dinala ng kanyang mga tauhan ang lalaking nanggulo sa kanilang kasal. Tulog pa si Corazon kaya may oras pa siya para maningil. Ating gabi na, boss. Bakit napasugod ka? Tanong ng isa niyang tauhan. Nasaan na siya? Tanong niya. Naintindihan agad nito kung sino ang tinutukoy niya. Doon sa laging pinaglalagyan natin ng bihag, boss. Nakatali siya sa silya. Mabilis ang mga hakbang niyang patungo roon. Gaya ng dati. Walang kahit isang pwedeng sumunod sa kanya sa loob kung saan ito na itali. Mag-isa niya itong babanatan. Pagpasok niya sa loob, ay nakita niyang tulog ito habang nakaupo at nakatali sa silya. Gigil na gigil siya rito. Kaya kahit tulog, itinadyakan niya ito sa dibdib ng sobrang lakas. Napaubo ito sabay duwal ng maraming dugo.
Ngunit nakuha pa rin itong tumawa. Wala na ang iyong anak. Hindi ba, Leandro? Tanong nito sabay tawa. Hayop ka. Papatayin kita. Ayos lang kung papatayin mo ako. Tandaan mo na hindi pa matatapos sa akin ang kalbaryo mo. Dahil may kambal pa si Kuya William. Na katulad niya ay CEO rin ng illegal at mga legal na negosyo. Humanda ka sa kanyang pagdating. Hindi lang ito ang dadanasin mo. Pananakot nito. Mas lalo pa siyang nanggigigil. Kahit ilang Mr. Ang pa yan. Alam niyang hindi siya kayang mapatumba ng mga iyon. Ngunit bigla niyang naalala ang asawa. Iba na ang buhay niya ngayon. Kaya muli na namang nabuhay ang halimaw sa kanyang katauhan. Sobrang gulat ng kapatid ni Mr. Ang nang makita ang halimaw niyang anyo. Aswang ka? Sambit nito. Oo. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko sa kapatid mo? Dinukot ko ang puso niya at kinain. Kaya malamang, ganyan din ang gagawin ko sa iyo. Halatang kinakabahan ito. Ngunit hindi ito nagpahalata. Bagkus ay nagtatapang-tapangan sa kanyang harap. Tinawanan lamang niya ang lahat ng mga banta nito. Pagkatapos nitong ipahamak ang kanyang asawa. Pagkatapos mawala ang buhay ng anak niya sa sinapupunan ng asawa. Dahil sa ginawa nito, ay may lakas ng loob ba itong pagbantaan siya. Hayop ka. Huwag mo kong subukan. Anya. Hindi na siya nakapagtimpi sa galit niya. Kinalmot niya ito sa dibdib gamit ang mahaba at matatalim niyang kuko. Napahiyaw ito sa sakit, ngunit kalaunan ay humahalakhak na parang baliw. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Pambihira. Hintay lang kung sino ka mang Poncio Pilato. Dadahin-dahanin natin para masaya. Mas mainam kapag maipadama ko sa iyo lahat ng sakit at hapde bago mo lisanin ang mundong ito. Hayop ka, Leandro. Pagsisihan mo oras na makalabas ako dito. Yan ay kung may mabubuhay pa sa lamang loob mo. Kulong pa yang gawing karne at ipakain sa buong angkan ko kung hindi mo alam. Saan niya? Hindi maipinta ang reaksyon ng lalaki. Tila gusto na rin itong maging halimaw. Malas mo lang. Kahit kampon ka ni Satanas, hindi ka pa rin biniyayaan ng ganitong katauhan. Paano yan? Hindi magiging karne ka na lang. Pangungot siya niya. Sa galit nito ay dinuraan siya nito sa mukha. Hayop ka. Walang gumawa sa akin ng ganito. Anya. Gusto niya itong sunggaban niya. Ngunit bigla niyang naalala na kailangan pa niya itong pahirapan. Kaya ang kanyang galit ay ibinunton niya sa matabang balikat nito. Ginawa niyang dextrose ang dugo nito. Sinipsip niya mula roon ang sariwang dugo ng lalaki. Humiyaw ito sa sobrang sakit na naramdaman. Ngunit mas diniinan pa niya ang paggagat at mas binilisan ang pagkasipsip. Binitawan lamang niya ito ng manghina na ito. Hayop ka! Patayin mo ako ngayon na! Hiling nito. Hindi sa ganong kadali. Kailangan mong magdusa. Narinig mo? Galit na bulyaw niya rito. Nanghihina na ito dahil sa nawalang dugo sa katawan. Impid din itong tiniis ang hapde at kerot ng bakas ng pangil niya sa balikat nito. Nangangatog ang katawan nito at ramdam na rin ang panlalamig ng buong katawan na tila ba ay lalagnatin. Unti-unting hiniwa ni Leandro ang dibdib nito gamit ang matalim niyang kuko. Tanging hiyaw ng nakakakilabot ang magagawa ng lalaki.
dahil hindi ito makapalag. Ulang pa ang sakit na nababaka sa mukha mo sa ginawa mo sa asawa ko. Singal niya. Para mo ng awa, patayin mo na lang ako. Diyan talaga tayo patungo. Huwag kang mainip. Hindi ko na kaya. Reklamo nito na nangangatog ang buong katawan. Nakapikit ang mga mata nito at mas lalong nanghina. Huwag kang bumitaw. Gustong gusto kong makikita kang nahihirapan. Ayaw ko na, Leandro. Pusin mo na ako. Hiling nito. Sige, sabi mo eh. Anya sabay dukot ng puso nito. Biglang napamulagat ang mga mata ng biktima. Kasabay ng pagdukot niya ng puso nito ay ang pagkawala ng hininga nito. Buo niyang nilamon ang puso nitong tumitibok pa sa kanyang kamay. Pagkatapos ay lumabas na siya sa kwartong iyon. Kasabay ng pagbukas niya ng pinto ay ang pagbalik niya sa normal na anyo. Nagmadali siyang nilinis ang sarili upang makabalik sa ospital. Ang mga tauhan niyang aswang ang bahalang magligpit sa naiwang katawan nang naging biktima na naman niya. Tiyak siyang pagsasaluhan na naman ng mga ito at ang matitira ay mga buto na lamang nito. Karating niya sa ospital ay gising na si Corazon. Umiiyak ito kaya nagmadali siyang lumapit at inutusan si Lola Aida na umuwi na muna. Nagpaalam naman ito ng maayos kay Corazon bago umalis. Hindi man lang siya tinignan ng asawa. Nakatalikod lang ito sa kanya, ngunit halatang umiiyak. Umikot na lamang siya sa kabila at alam niyang kasalanan niya ang lahat. Asawa ko, sambit niya. Hindi ito sumagot. Ayaw pa rin siyang tignan ito. Pakiusap, mahal ko. Kausapin mo ko. Ayaw kitang makita, pwede ba? Iwanan mo muna ako. Asawa ko. Namatay ang anak ko dahil sa'yo. Ang dami mong sekreto, Leandro. Kailan mo ba ako titigilan? Kung mamamatay na rin ako dahil dyan sa mga kalaban mo, mga katulad mong sindikato? Ihintayin ko pa ba na pati si Allen madadamay sa mga laban mo? Hindi mangyayari yan, asawa. Tinitiyak kong hindi mangyayari yan. Titiyakin ko rin iyon dahil oras na makalabas ako rito. Kukunin ko si Allen. Babalik na lang kami sa probinsya. Hindi ako papayag, Corazon. Hindi. Ano? Ikukulong mo na naman ako sa kwarto? Patayin mo na lang ako, Leandro. Mamamatay lang din naman ako sa piling mo dahil sa mga kalaban mong sindikato. Asawa ko, magpahinga ka na lang muna. Alam kong magulo ang isip mo ngayon at alam kong higit kang nasasaktan sa pagkawala ng ating anak. Pinagbayad ko na ang may gawa nito sa anak natin, asawa. Ano na naman ang ginawa mo, Leandro? Kinain mo na naman ba ang puso ng lalaking iyon? Ganon ka na talaga kasama, ha? Hindi siya sumagot. Siguro nga ay ganon siya kasama, ngunit iyon na ang katauhan niya. Iyon na siya, at hindi na iyon magbabago pa. Nananatili siya sa tabi nito. Wala siyang meeting na pinuntahan. Pinakansela niya ang lahat ng iyon sa kanyang sekretarya. Siniguro niya ang mga araw na iyon ay para sa pagbabantay niya sa kanyang asawa. Kailangan niyang suyuin ito hanggang sa mapatawad siya nito. Asawa ko, kumain ka muna. May pinadeliver akong pagkain para sa iyo. Paglalambing niya dito. Ayoko, hindi ako gutom. Pero kailangan mo pa rin kumain. Kailangan mong magpalakas. Para saan pa? Para pag malakas na ako, muli na naman akong maging alipin mo. Bakit kasi hindi mo na lang ako patayin? Ano ba yung pinagsasabi mong mahal? Kailangan kita. Dahil ikaw ang nagiging kalakasan ko sa mundong ito.
Ngunit higit na mas kailangan ka ni Allen, kaya utang na loob. Magpalakas ka, alang-alang sa bunso mong kapatid. Bigla itong natahimik. Naalala nito ang bilin ng ina bago ang mga ito nasawi sa trahedya. Sa huli ay tinignan nito ang pagkain. Alam ni Leandro na gutom na rin ito. Kaya sinubuan niya ito upang hindi ito mahirapan. Hindi na rin ito nagreklamo pa. Kaya naging maluwag kahit papano ang kanyang dibdib. Babawi ako sa iyo, asawa ko. Anya. Hindi ito sumagot. Baka sa mga mata nito ang sakit. Hindi matanggap ni Corazon ang pagkawala ng kanyang anak. At kahit sinong babae, ay ganon din ang maramdaman kapag nawala ng anak. Lalo na't sariwa pa ang lahat ng nangyari. Halos 1 linggo silang nananatili sa ospital bago nakauwi. Tsaka lang muling bumalik sa trabaho si Leandro. Medyo nakakabawi na ng lakas ang kanyang asawa. Kaya pwede na niya itong iwanan. Kailangan niyang habulin ang oras. Marami niya siyang trabahong nakapending. Ngunit ayos lang. Ang mahalaga ay ligtas at maayos na ang kanyang asawa. Hindi niya inasahan na totohanin nito ang sinabi. Corazon POV. Nag-impake ng mga gamit sa Corazon para sa kanya at sa kapatid na si Allen. Buo na ang desisyon niyang umuwi ng probinsya. Natatakot siyang mapahamak maging ang kapatid na si Allen dahil sa dami ng kaaway ng asawa. Kaya pala halos naikutan sila ng mga tauhan nito sa mismong kasal nila. Iyon pala ay isang malaking sindikato ito. Bukod sa pagiging negosyante nito. Ate, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Allen nang bihisan niya ito. Aalis na tayo sa bahay na ito, Allen. Delikado ang buhay natin dito. Bakit, ate? Huwag nang maraming tanong, hindi mo rin maintindihan. Halika na. Hawak niya ang palapulsuhan ng kapatid habang hila ang isang maliit na luggage na may importanteng gamit. Ma'am Corazon, bakit may dala kayong luggage? Saan kayo pupunta? Lola Aida, hayaan niyo nang po ako makaalis. Ayoko pong mapahamak ang kapatid ko rito. Nako ma'am, mas lalaw kayo mapahamak kapag lalabas kayo rito. Bumalik na lang kayo sa loob, ma'am. Hindi, buo na ang desisyon ko. Aalis kami ni Allen. Anya. At mabilis na humakbang palabas ng gate. Maging ang mga gwardiya ay natatakot na hindi siya sundin, kaya binuksan ng mga ito ang gate. Paglabas ng gate ay saktong may dumaang taxi, kaya pinara agad niya iyon. Pakaramdam niya ay isa iyong sinyalis na tama ang gagawin niyang pag-alis. Nakahanda lahat. Maging ang taxi ay tila na disenyo na upang maging sangkap at hindi na sila naharang pa ng kanyang bagong asawa. Hindi niya pinangarap na magkaroon ng ganong buhay. Wala rin sana siyang balak na iwanan si Leandro kung hindi lang malalagay sa alanganin ang buhay nilang magkapatid. Tiyak hindi sila titigilan ng angka ni Mr. Ang. Gayong ito pala ang matinding kakumpetensya ni Leandro. Habang sakay ng taxi ay napansin niyang mahaba na ang kanilang biyahe. Malayo pa rin bang terminal ng bus, kuya? Kanina pa tayo bumibiyahe. Para namang papuntang probinsya na rin ito. Puna niya. Ngunit hindi sumasagot ang driver. Kinabahan siya sa naging wisyo nito. Kaya pala halos nakatakip ang sombrero sa mukha nito. Manong, itigil mo ang taxi. Bababa na kami. Anya. Ngunit nagmistula pa rin itong bingi. Manong, itigil mo ang taxi. Bababa na kami. Ano ba? Itabi mo sabi. Hanggang dito na lang kami. Sigaw na niya. Ngunit hindi pa rin ito sumagot. Nananatili itong tahimik. Ang kapatid niyang bunso ay umiiyak na dahil sa takot ng mapasigaw siya. Gusto na rin niyang maluha, ngunit kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Hindi niya alam kung hold-upper ba ito o rapist ang driver na kanilang nasakyan. Ate, natatakot ako.
Sambit ni Allen. Huwag kang matakot bunso, nandito si ate. Hindi ka mapapahamak hanggat narito ako sa tabi mo. Pangako niya sa kapatid. Ngunit ang totoo ay nalalamon na ng takot ang kanyang buong sistema. Anong laban nila dito kung may dala itong baril? Biglang may humarang na kotse sa kanilang harapan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o lalong mas kakabahan. Paglingon niya ay isang puting van ang tumigil na rin. At bumaba mula roon ang napakaraming lalaking armado. Pinaputukan ng iilan sa mga ito ang gulong ng taxi. Mas lalong naiyak si Ali nang marinig ang napakaraming putok na iyon ng baril. Niyakap ito ni Corazon. Pinilit pakalmahin ngunit maging siya man ay natatakot na rin. Biglang lumuwag ang kanyang dibdib nang makita si Leandro na bumaba ng kotse na nasa kanilang harapan. Pinagbabaril nito ang driver ng taxi. Ngunit siniguro nitong hindi maparuhan para sa gagawin nitong imbestigasyon. Agad nitong tinutukan ng baril ang taxi driver. Sino ka? At anong balak mo sa asawa ko? Tanong ni Leandro. Pasensya na po, boss. Napag-utusan lang ako. Sino mo iutos sa iyong gawin ito? Si Mr. A. Siya ang nag-utos sa akin. Imposible. Patay na si Ang. Ngunit siya ang personal na lumapit sa akin. Gate ng driver. Sumagi sa kanyang isip na baka ang kambal iyon ni Mr. Ang. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag para sa sarili ang driver ng taxi. Nabalak ipagkanulo ang asawa at bibihagin. Nagmadali siyang ilipat ang asawa at kapatid nito sa kanyang kotse. Ngunit hindi pa man nabuhay ang makina ng kanyang kotse nang may parating na isang puting auto. Bumukas ang bintana at lumabas mula sa loob ang ilang baril at itinutok iyon sa kanila. Agad niyang binuhay ang makina ng kotse at pinaharurot ito palayo. Balak pa silang sundan ng auto. Ngunit tinarang iyon ng puting van na puno ng mga tauhan ni Leandro, kaya tagumpay niyang naiuwi ang magkapatid. Inilagay mo pa sa kapamakan ng iyong kapatid. Bakit ba ayaw mong maniwala? Ligtas kayo sa bahay. Paliwanag ni Leandro. Hindi siya umimik. Alam niyang mali niya. Ngunit hindi ibig sabihin na bumalik na ang mabuting loob niya rito. Hindi pa man sila nangalahati ng kanilang biyahe pauwi ng bahay nang bigla silang paputukan ng isang kotse ang kanilang nakakasalubong. Yuko, asawa ko. Protektahan mo si Allen. Utos niya. Mabuti na lang at walang tinamaan sa kanila. Nakadistansya na ang kotseng iyon sa kanila. Ngunit hinabol pa rin silang muli nito. Hindi tayo titigilan ng mga yan, kaya kumapit kayo. Hawakan mo si Allen, asawa. Utos pa rin ni Leandro. Halos nakalipad na ang kotse sa sobrang bilis ng pagmamaneho ni Leandro. Isang malaking trucking na may kargang tubo ang tatawid sa intersection. Ngunit bago pa sila nito maabutan ay naitawid na ni Leandro ang minamanehong kotse. Ang kotseng humahabol sa kanila ang nahagip at hinararo ng truck. Sa tindi ng salpukan ay tiyak walang may natirang buhay sa loob ng kotseng iyon. Ita mo na ang ginawa mo. Sa susunod, huwag kang lalabas na hindi ako kasama. Dinamay po sa kapahamakan ng kapatid mo. Wika ni Leandro. Malumanay pa rin iyon sa kabila ng itinawid nitong kapahamakan. Gusto niyang humingi ng patawad, ngunit nanaig ang galit niya sa pagkawala ng kanilang anak. Ayaw pa rin niya itong kausapin, kahit na alam niyang kasalanan niya sa pagkakataong iyon, kung bakit kamuntikan silang magkapatid na mapahamak. Huli na nang mapansin niya na papasok na sila sa garahe ng bahay. Patakbo silang sinalubong ng yaya ni Allen. Kinuha nito ang bata at mabilis na pinasok sa loob ng bahay. Bababa na sana siya nang bigla siyang kargahan ni Leandro. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Huwag ka nang malikot. Alam mong kararas pa mo lang. Mabibinat ka sa pinagagawa mong yan. Saway nito.
Hindi na lang din siya pumalag pa. Ang totoo ay kanina pa siya nakaramdam ng pagod. Parang gusto nang mawala ng kanyang ulirat, ngunit pinipilit niyang labanan. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nga niya namalayan at biglang nandilim ang kanyang paningin. Nagising siyang may nakatayong doktor sa kanyang harapan. Kausap nito si Leandro. Nang makita ng mga ito na gising na siya, ay nagpaalam na rin ang doktor kay Leandro. Pagkalabas ng doktor ay nilapitan siya ni Leandro. Huwag ka munang galaw ng galaw. Delikado sa kalusugan mo. Isipin mo naman si Allen, asawa ko. Sa akin ka lang galit. Sige lang, magalit ka lang sa akin. Naiintindihan ko. Pero isipin mo muna ang kapatid mo. Litanya nito. Hindi pa rin niya sinasagot ito. Ayaw pa rin niya itong kausap. Naiintindihan kita. Ngunit umaasa ako na balang araw mapatawad mo rin ako. Sino bang gusto nang mawala ng anak? Alam mong pinapangarap ko iyon na mabigyan mo ako ng anak. Kaya hindi lang ikaw ang nasaktan, asawa ko. Wika nito bago tuluyang tumalikod. Hindi na niya napigilan ng umiyak. Si Leandro pa rin ang kanyang sinisisi. Kung hindi ito sindikato, kung wala itong kalaban. Tiyak na buhay pa rin ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Kaya hindi pa rin niya ito mapapatawad. Inagabihan ay walang Leandro ang sumibat. Nabahala siya. Hindi siya sanay na hindi ito umuwi. Nakatulugan na lamang niyang paghihintay dito. Kinaumagahan, nagising siyang wala pa rin si Leandro. Nag-aalala siya ngunit nanaig pa rin ang galit niya rito. Kaya pinilit niyang huwag na itong alalahanin pa. Lumipas ang ilang mga araw at umabot na ng linggo. Hindi pa rin nagpaparamdam si Leandro. Kaya ibang level ng sama ng loob na naman ang nasa kanyang puso. Gustong-gusto na niya itong makita at hindi niya maunawaan ang sarili. Umabot ng 1 buwan na walang paramdam si Leandro. Kaya parang sasabog na siya sa sama ng loob. Saktong umuwi si Leandro ng araw na iyon. May kasamang isang babae. Mas lalo siyang sumabog sa galit. Hindi ka umuwi dahil may iba ka ng babae. Para saan at pinakasalan mo ko? Tanong niya rito habang papalapit siya dito. Pinagbabato niya ng suntok ang dibdib ng asawa. Ngunit sinalo lamang lahat iyon ni Leandro. Kalma lang, asawa ko. Anong babae? Teacher ito ni Allen. Isipan kong gawin na lang homeschool ang pag-aaral ni Allen para masigurong ligtas siya. Paliwanag nito. Tsaka lang siya kumalma. Bakit 1 buwan kang hindi umuwi? Galing kasi akong Canada. Binisita ko ang isa kong kumpanya doon. Gusto sana kitang isama kaso hindi ka pa masyadong malakas. Isa pa ay hindi pa humupa ang galit mo sa akin. Kaya hindi na muna ako nagpaalam dahil tiyak na magbibingi-bingihin ka rin naman. Paliwanag nito. Kinurot niya ang tagalira nito. Kahit galit ako, kailangan mo pa rin magpaalam upang hindi ako mag-aalala. Ani, tumawa lang ito. Ibig sabihin, nag-alala ka ng gusto nang wala kang update sa akin. Tanong nito. Ngumiti lang siya na tila nahihiya. Ayaw niyang aminin ngunit alam niyang sobrang halata. Huwag mo nang sagutin. Alam ko nang sagot. Nakakangiting wika ni Leandro. Binawat siya nito at dinala sa kwarto. Nagpumilit siyang bumaba dahil may bisita. Ngunit napakatigas na mga bisig ng kanyang asawa. Manang Aida, kayo na pong bahala kay Teacher Miriam. Bili nito sa katulong. Alam niya kung ano ang balak nito at wala siyang kawala kasi nga asawa na niya ito. Makalipas lang ang 1 buwan ay nagulat siya dahil inaya siya ni Leandro na lumipat ng ibang tirahan.
Lumipat sila sa bandang probinsya na napakaliblib at doon pala ay may nakandang sorpresa para sa kanilang magkapatid. Namuhay na sila doon, may bahay na at may mga alaga na mga hayop at taniman. Hindi na raw sila pabalik sa lungsod dahil ayaw na ni Leandro ng magulong buhay. Kaya simula noon ay naging masaya na sila hanggang sa mabuntis ulit siya ng pangalawa nilang anak. At sana ay manganak na siya para may anak na. At ito lang masasabi ko sa kwento. Wakas! Abangan nyo lang ang mga magagandang kwento. Mailalapag ako dito. Promise.